Salamat sa 21st Sunday of Ordinary Time. Ito na yung hulong linggo ng Agosto. Next Sunday, September 1 na. No? Salamat sa Diyos, buhay pa tayo. Salamat sa Diyos, nagpupuri pa tayo sa Kanya. At marami tayong pinagdadasal sa ating bansa. Bukas National Heroes Day. Sana it's part of the long, long holiday. Sana we remember people who offer their lives for love of country. Sana tayo rin ma-inspire sa Heroes Day. It's not just a day, but we see, it's good reminder, mga paalala sa atin, yung pagmamahal sa ating bansa. Gaano kahalaga ito. We pray for other countries. Yung presidente, yung prime minister ng India, bumisita sa Moscow, sa Russia. Ngayon, bibisita naman siya sa Ukraine. Sana makatulong na maayos. Imagine, ang India ang mamamagitan. Sana, with the grace of God, with our prayers to accompany this, sana maayos na ang digmaan sa Ukraine. Anyway, we thank God for this opportunity to offer our prayers, all our prayers this Sunday, the 21st Sunday of Ordinary Time. Salamat sa linggo na ito. Ginising ba tayo ng Diyos sa araw na ito para pahirapan? Sadista ba ang Panginoon Diyos? Gumising ka ngayon, papahirapan kita ulit sa araw na ito. No? Every day is a gift from God. Every day is a gift from God. I hope we recognize this. Bawat isang araw, hopefully, it will not make us bitter. Hopefully, it makes us better. Ganyan lang naman ng araw-araw at grasya binibigay sa atin. Tayo ba natutulungan maging mapalad o better, blessed, or malas naman ng araw na ito? Everything is always a blessing. Everything is a challenge to make us better. Bakit minsan parang ang hirap-hirap naman na ito? Depende nga sa pananaw natin na tinatanggap. Bakit ba para ang hirap-hirap? Hindi naman mahirap. The easiest example are parents. What it is to be a parent, parenthood. Wala naman anak na gusto pahirapan ang kanyang anak. Gusto nga mapadali. Pero hindi naman pwedeng puros madali. Hindi naman pwedeng puros spoon feeding. Hindi naman pwedeng gagawin ng magulang lahat para sa anak. Hindi po pwede. Kasi pag ginawa yan, ano mangyayari? Diba? Siyempre, maso-spoil. So, kailangan itulungan para maging independent, para matutong buhatin yung mga pasanin araw-araw to help us, to become better persons, not to torture us. Hindi naman ang mga magulang natin, torturer, pinapahirapan tayo. For a reason, always for a reason. And this reason is to help us become better persons. If our parents will do this, lalo na ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Ginagawa niya lahat ng bagay, lahat ng pwedeng posibleng bagay para tayo ay maging mas mabuting tao. To help us become better. And in so doing, para tayo maging mabuti, tinuturuan niya tayo, ginagabayan niya tayo. Hindi niya tayo pinapabayaan, tinutulungan niya tayo para mas maging mabuting tao. So hindi pahirap ang mga dinaranas natin, pinapalakas lang tayo. We all know how we avoid suffering. Pero kasama sa buhay yan kasama. We have to learn how to discipline ourselves. We have to learn how to become stronger para sa mga dadating na bagyo. Meron darating na bagyo. We have to suffer. And every time we suffer, if we understand why we suffer, it is because of love. Pagmamahal na magulang sa akin, di ba? It is out of love. God allows suffering to happen out of love. Everything happens because of God's love for us. Hindi naman sakripisyo yan, so totoo lamang kung nagmamahal. Alam na mga magulang, maliwanag, binibigay ko ito dahil sa pagmamahal.
And if we understand that, remember this most importantly, God loved us first. Sana matanggap natin yan. Minahal tayo ng Diyos at dahil doon, the source of love, then we love the other. Hindi tayo pwede magbigay muna eh. Tanggapin muna natin ang pagmamahal ng Diyos. Pag natanggap natin yan, then we can share the love of God. It is God who loved us first. We cannot give something we do not have. Tanggapin natin yung pagmamahal ng Diyos at ibigay natin. The sacrifice God did for us, ang sakripisyo na yan, magbubunga. At yung sakripisyo na yan is because of love. Always, no, the importance of this sacrifice. So, it is always difficult. There is always sacrifice involved in loving. If there is no sacrifice, it is not love. It is always a sacrifice. Ang magmahal, laging may kaakibat, may kasamang sakripisyo. Always. Ang gusto natin, walang sakripisyo. I love you, pero empty. Wala namang gawa. No? It is always a sacrifice. It is always difficult. No? Hindi nga pwedeng walang laman. No? Laging konkretong pagmamahal na ginagawa natin because of the God of love. It is very, very important to always remind that of this love. Bakit? Ginagawa natin ang bagay, lahat ng ginagawa natin dahil sa pagmamahal. Always. I wish this is the driving force that will help us because we receive God's love, not to torture us, pero itong pagmamahal na to sana ma-imbibe natin, ma-absorb rin natin ang pagmamahal ng Diyos. Kasi ginagawa natin ang mga bagay-bagay nito dahil sa pagmamahal. Always. I come to Mass because of love. I go home to my family, to my partner, to my loved ones, dahil sa pagmamahal. Hindi dahil sa obligasyon. Ako nabubuhay sa lupang ibabaw dahil sa pagmamahal. Kasi kung hindi, no? What is the opposite? I come to Mass kasi obligasyon. Nagsisimba ako dahil sa takot. Gumagawa ako ng mabuti dahil sa it is what is expected of me. We try to do everything because of love. The driving force of what we do is because of love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, ginagawa ko itong bagay na ito. And not, we ask the Lord to help us to purify everything we do dahil sa pagmamahal. It is out of love because of the God of love who loved us first. At pag ginagawa natin to, actually parang hindi naman sakripisyo eh. Magaang eh. Magaang naman yan. Kaya nga sabi, lahat naman madali eh. Pag nagmamahal. Madali. Kung hindi, ang hirap-hirap naman magdasal. Kasi pag nagdadasal ako, daming pumapasok sa isip ko, hindi ako makonsentrate. Pero pag nagmamahal, madali naman eh. Everything is easy. Lahat magaang pag nagmamahal. Pero pag hindi nagmamahal, napakabigat. Ang hirap-hirap naman magtrabaho. Ang hirap-hirap naman maging mabuti. Ang hirap-hirap maging tapat. Pero pag nagmamahal, magaang lahat yan. We pray. No? We pray. Hindi takasan yung mabigat. Hindi naman mabigat. Kundi sana ito'y tunay na mabigyan ng pagmamahal. Ma-purify lahat ng ginagawa natin. All of this to help us become better persons. The sacrifices out of love does not become a sacrifice in really. It is truly love. And we wholeheartedly offer our love because of the God of love who gives us this power, this energy, the inspiration to love one another as He did. We cannot do it our way. We want my way ng my way. We want to be God's. Ako masusunod. Pero hindi po pwede. Kaya sa kuluhulihan, no, gusto nang sumuko ng mga disipulo. No? Ang hirap-hirap naman. Gusto nang sumuko. Sabi ni Pedro, kayo rin ba susuko? Sabi ni Pedro, saan kami pupunta? Saan tayo pupunta? Kung hindi sa Panginoon Diyos. Wala naman tayong pupuntahan eh. No?
Sabi ni Peter, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Wala tayong ibang pupuntahan kundi ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng pag-ibig. Bigay tayo ng tulong na ito'y mangyari dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa.